Mas malaki at mas komplikado ang pamilya ng baboy kaysa ipinapakita sa palabas. Sa 20 taon, 4 lang ang nakikita nating miyembro ng pamilya. Pero pag sinuri mo ang pinagmulan, mas malaki pala ang pamilya ni Peppa kaysa akala natin. Bubuksan natin ngayon ang opisyal na case file ng pamilya ng baboy at susundan ng lahi mula sa mga ninuno hanggang sa mga bagong henerasyon. Ito ang paliwanag ng puno ng pamilya ng mga baboy at ang ilang koneksyon dito ay magpapabago ng pananaw mo sa mundo ni Peppa. Simulan natin sa pinakamisteryosong miyembro ng pamilya, ang baboy na si Tiyahing Lola Evie, na kamakailan lang nabanggit ang pangalan niya. Akala mong kilala mo na lahat ng kamag-anak, pero siya ang magpapabago ng isip mo. Hindi ito tungkol sa bagong kapatid ni Peppa, kundi sa orihinal na Abby. Mahalaga ang Tiyahing Lolang ito, kaya ipinangalan ni Mami Baboy ang bagong anak niyang babae bilang parangal sa kanya. Iyan ang tiyahin mong lola. Ngunit hindi pa siya kailanman lumitaw sa screen. Bakit? Dahil noong ipinanganak si Peppa, wala na si Tiyahing Lola Evie. Nanatili lang siyang alaala ng matatanda. Bultong sanga ng pamilya na kinilala lang noong panayam ni Daddy Pig tungkol sa bagong silang na sanggol. Batay sa aming palatandaan, mukhang sa panig ng ina si Tiyahing Lola Evie. Si Lola Pig ay pamangkin niya at kahit hindi siya maalala ni Lolo Pig, malinaw siyang natatandaan ni Lola Pig. Tanda ng malalim nilang ugnayan. Ito ang pinakamatandang kamag-anak ng baboy na naitala. Sunod si Lola Pig, anak ng kapatid ni Tiyahing Lola Evie. Kahit di alam ang pangalan ng magulang niya, may kwento ang kanyang personalidad. Sa unang tingin, tipikal na mabait na lola si Lola Pig na mahilig sa presa at paghahalaman, pero nakakalinlang ang itsura niya at palatandaang naging rebelde noon kabataan. Mahilig siya sa rock music, sobrang palakaibigan at patuloy pa ring nagdaraos ng napakalalaking party na hindi mapapantayan ng karamihan sa kabataan. Ibinahagi pa niya ang mga sikreto niya kay Peppa at tinuruan gumawa ng sariling pabanggo. Ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang koleksyon niya ng mga manok. Sina Sarah, Vanessa at Jemima. Tinuturing niyang parang reyna ang mga alaga. Pero hindi lahat sa bahay ay pareho ng pagmamahal sa mga ito. Si Lolo Baboy ay lading nakakatunggali ng mga manok dahil ginagawa nilang buffet ang mga premyadong gulay niya. Umabot pa sa pagpapalit ng pangalan nila bilang Tom, Dick at Harry para lang inisin ang asawa niya. Pero si Lolo Baboy ay hindi basta masungit na hardinero. Isa siyang retiradong mandaragat na may malalim na kasaysayan sa paglalayag. Bihira niyang alisin ang sombrerong pangmarinero na nagpapaalala ng masasayang araw sa dagat. Laging anamat ang tunggalian nila ni Lolo Aso. Magkaibigang, ngunit mahigpit na magkalaban bilang matatandang mandaragat. Noong kabataan niya, si Lolo Baboy ay isa ring ganap na biker. Sila ni Lola Baboy ay madalas magmotor sa probinsya na naka-leather jacket. Hindi palaging tahimik na burol at maputik na mga lusak ang pamilya nila. Isa itong pamilya ng mga rakista at rebelde. Sa usapang rebelde, di pwedeng hindi mabanggit si Tia Dottie, ang parang multong miyembro ng pamilya ng mahigit 1 dekada. Sa loob ng maraming taon, Pangalan lang siya sa kahon ng laruan. Nabanggit noong 2011, tapos hindi na muling pinag-usapan. Mahigit 10 taon nagtanong ang fans kung aling panig ng pamilya siya nabibilang. Akala ng marami, kapatid siya ni Daddy Pig. Pero nang sa wakas, ay lumitaw siya sa Thanksgiving special, nalaman na matagal na pala siyang nawawalang kapatid ni Mommy Pig. Si Tia Dottie ay nasa ibang bansa at kahit nagpapadala ng regalo, parang malayo pa rin siya sa pamilya. Kamakailan lang niya nakilala si George at hindi pa niya nasabi sa kapatid na bibisita siya. Makakalimutin lang ba siya? O may dahilan kaya siya matagal na wala? Dito tayo kay Mommy Pig. Gaya ng kanyang ina, ipinapakita niya ang imahe ng responsableng magulang sa bahay. Pero ito'y isang maingat na binuong pagpapanggap lang. Si Mommy Pig ang palihim na pinakamahusay na tao sa bayan. Isa siyang manunulat, nagtatrabaho sa internet at voluntaryong bumbero. Di hamak na mas matalino siya kaysa kay Daddy Pig. Madalas siyang nalulutas ang mga problema sa ilang segundo na hindi kayang gawin ni Daddy Pig kahit ilang oras na siyang sumusubok. Siya ang haligi ng pamilya, pero malinaw na hiwalay ang profesional niyang buhay at trabaho sa internet mula sa mga bata. Ngayon, kailangan tumawid sa madilim na bahagi ng puno ng pamilya, sa panig ng ama, kung saan humihinto ang paglago at nagiging kahina-hinala ang itsura nito. Pag-usapan natin ang magulang ni Daddy Pig o ang katotohanang wala sila. Sa 20 taon ng palabas, hindi pa nakilala ni Peppa ang lolo't lola niya sa panig ng ama. Hindi sila nabanggit, tinawagan o nakita sa mga larawan.
Bakit? Malamang matagal na silang pumanaw. Pero kung buhay pa sila, mas nakakatakot ang katahimikan dahil ibig sabihin, tuluyan ang pinutol ni na Daddy Pig at Uncle Pig ang ugnayan sa kanilang mga magulang. Sa mundong mahalaga ang pamilya, ang pagkawala ng mga magulang ni Daddy Pig ang pinakamalaking red flag sa serye. Alam natin na may kuya si Daddy Pig, si Uncle Pig. Magkamukha sila, pero mas fit si Uncle Pig at may makapal, maitim na balbas. Masayahin siya, pero halata ang kompetisyon nilang magkapatid. Ayaw ni Uncle Pig na ikumpara siya sa nakababatang kapatid, lalo sa timbang. Siya ang matagumpay na nakatatandang kapatid at asawa ni Auntie Pig. Nakahawig ni Mommy Pig mula sa mahahabang pilik mata hanggang sa relax at mahilig mangarap na ugali. Sila ay parang salamin ng buhay ni Peppa, nakatira sa ibang bahay at may sarili nilang mga patakaran. At syempre, naroon din lang mismong si Daddy Pig. Isa siya sa pinakamakapangyarihang karakter sa palabas. At hindi lang ito tungkol sa kakayahan niyang ipalipad ang kanyang malaking katawan sa ere na parang superhero. Si Daddy Pig ay isang napakahusay na inhinyero, kaya niyang hawakan ang mga komplikadong plano at mga proyektong pangkonstruksyon na nangangailangan ng matinding talino. Kaya bakit siya parang laging clumsy? Bakit hindi niya kayang magbitin ng simpleng larawan sa pader? Para sa ilang tagahanga, kunwari lang ang pagiging clumsy ni tatay para patawanin ang pamilya at maiwasan ang tanong tungkol sa stressful niyang trabaho. May isa pang misteryo sa opisina ni Daddy Pig. Isang lumang itim-puting larawan ng batang biik at babaeng baboy sa kanyang mesa na masyadong luma para kina Peppa at George. Mukhang larawan ito nung bata si Daddy Pig, kasamang isang babaeng kapatid na di pa natin kilala. Kung si Tia Dottie ay kapatid ni Mommy Pig, sino naman ang babae sa larawan ni Daddy Pig? May isa pa kayang tiya na binura sa kasaysayan ng pamilya ng mga baboy? Sa huli, dapat nating tingnan ang bagong henerasyon na magpapatuloy ng kanilang pamana. Si Chloe, na mga 10 taong gulang, ay kumikilos na parang matanda at pumapayag lang maglaro ng pambatang laro kapag may batang tulad ni George na gustong maglaro. At syempre, naroon si Peppa mismo, ang 4 na taong gulang na bida na puno ng sigla at malaking ego. Natututo siyang maging isang leader, kahit kailangan pa niyang makipagtalo sa lahat para makamit yon. At syempre, si George, ang 2 taong gulang ng buong bokabularyo, ay umiikot sa mga dinosaur. Sa loob ng maraming taon, si George ang bunso sa pamilya, ang layaw na bunsong anak. Opisyal lang nawala ang titulong yon. Ang pagdating niya na Baby Alexander at kamakailan lang ni Baby Evie ay nagbago sa puno ng pamilya. Si Alexander ay anak ni Tito Pig, ang unang bagong sanggol ng pamilya. Ngunit si Evie, na ipinangalan sa mahiwagang tiyang lola, ang pinakamalaking pagbabago sa palabas. Siya ang ikatlong anak, tiebreaker at bagong sentro ng atensyon. Ipinapakita niya ang kanyang malikot na ugali. Kapalit ng pagkahilig ni George sa mga dinosaur, nahuhumaling siya sa mga rubber duck. Ang pamilya ng mga baboy ay hindi lang simpleng magkakamag-anak. Ito'y masalimuot na ugnayan ng veteranong mandaragat, suwail na biker, nawawalang lolo't lola, at mga lihim na kapatid na babae. Mula sa multong alaala ni Tiyang Lola Evie hanggang sa bagong nursery ni Baby Evie, ang pamilya ng mga baboy ay dinastiyang puno ng lihim. Ilan pa kayang kamag-anak ang nagtatago sa abroad? Malalaman kaya natin ang totoo tungkol sa mga magulang ni Daddy Pig? Ibahagi ang teorya ninyo sa komento. Sa tingin ninyo, gaano kalalim ang puno ng pamilya nila? Mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang aming susunod na pagsisiyasat sa lihim na buhay ng paborito ninyong mga karakter.